Sa Pilipinas, usalangbay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Anya na ang programa sa radyo nga muhatod kaninyo og eksaktong serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Ang programang sa katawhan mo serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Kauban sila si George Manco, Jean Sanjurjo o Elizabeth Sana. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Matag Huwebes sa alas 11 hangtod sa alas 11:30 sa buntag, dinhi lamang sa Radyo Natin FM. Okay mga kaigsunan, aniyan na usab kita nining atong 30 minutos nga programa, serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Sundimi, niining atong 30 minutos kay daghang kitang pag-aisgutan. Good morning mga taga-paminaw nato ng atong programa, serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Good morning po. Sa ngalan sa atong batanon nga Governor Gerard Roger Espina o sa atong PIO head Attorney Edegano, mangayon na sab kitang katahoran kaninyong tanan sa atong mga kaigsunan mga biliranon nga maabot ni atong Sibya. Maayong buntag natong tanan, hinaton ta inyo kaming sundon karong buntaga sa atong episode ni atong programa. Okay, sa libereta mo ngadto sa unahan din at Sir Eli ato sang i-greet ang atong batanon nga gobernador sa iyang pagsaulog sa iyang adlaw nga natawan karong adlaw. Yes, so happy birthday Governor Gerard Roger Espina. Happy birthday ko. Enjoy lang, keep safe. God bless. Okay, happy birthday Governor. So happy birthday, sana'y mabusog mo kami. Happy Okay, happy birthday again, Governor Gerard Roger Espina. Sa iyang kabatanon, Sir George ug Sir Eli, as Governor of Permiro, himo siyang membro sa atong sangguniang panlalawigan, then nahimo siyang mayor sa lungsod sa Naval, 3 terms. 2 terms. Then recently siya atong provincial governor diri sa atong probinsya sa Biliran. Ug atong natanawan, Sir George ug Sir Eli, in terms of achievements, daghan nang na-achieve ang atong governor, and in terms of projects ug mga programa, daghan sa mga unique nga programa nga may naagi impact sa atong publiko. Motop gyud. Motop sa kailanman sa atong mga katawan tungod kay mapahimoslan gid nila pag-ayo. Yes. In fact, bago lang na feature ang atong governor sa national arena. So, usa siya sa mga guest speaker sa mga didto sa kauluhan, katong atong Galing Puok Award nga nadawat niya ni adtong miaging bulan. So, imong makita didto kanang proud kaayo ang probinsya sa Biliran kay kanang award is a very prestigious award, Sir George ug Sir Eli. Man nga ni nakakuha tayo prizes doon unya di mo pagyutang parang gis dito sa ilang isundong nga programa dinhi sa ato sa probinsya. Labi na to from Garden to Table Award, di ba? Yes. Ang purpose atong kanang pag-guest ni Gov Gerard para mapakita sa atong mga kaigsuonan sa tibuok Pilipinas, sa mga probinsya sa tibuok Pilipinas, kung giunsa
sa probinsya sa biliran pag-implement ang maong programs. Katong garden to table programs sa agriculture nga mao'y usa sa mga kanang factors nga abot sa ato sa katong walang gutom award sungkit kita ni adtong maong award. So proud kayo ang taga-probinsya sa biliran, bisan sa tagamay sa atong probinsya, pero nahimutan na himutan isip usa ka modelo na probinsya, bisan sa gamay na probinsya, nahimutan na labi na gyud sa mga farmers kay kini nga programa katong Garden to Table program oni ang mga programa nga di igo gyud gipahaom gikan sa mga partners. So mao na ang mga kalihukan na karon diri sa probinsya sa biliran, ang atong mga partners mo na power na sila. Yes. Iyas ang gibida dito, Sir George, Sir Eli, ang may tungod sa mga satellite offices. Kay makitaan mo gud nimo unsa gyud ka importante unsa kadakog gamit ang mga satellite offices sa nagkalain-lain nga mga kanang lungsod sa kaning atong probinsya sa biliran. Kay in terms of implementation sa mga programa, ma-implement dayon kini tungod ining mga satellite offices. Tinuod yun na kay dako kayo pakinabang kay imbes nga mungari ka sa atong provincial capital, ato na lang sa lungsod sa atong mga satellite office para dili na kayo gasto sa pagmasahe, pagkaon, sa padi ang oras. So pahimuslan yun nato pag-ayo, mapahimuslan yun nato pag-ayo ang atong provincial government satellite office. Yes. Kada lungsod. In fact, atong paminawon ang atong governor, doon na siya pronouncement during sa maong interview. Atong paminawon kay nindot kayo ang iyang mensahe. Dinhi gipahaom, dinhi iyahang gibasihan ang pag-implementar o paghimog mga programa dinhi sa probinsya sa biliran isip usa ka gobernador. So atong paminawon mga kaigsunan ng atong governor, ang atong birthday boy karong adlaw, Governor Gerard Roger Espina. In terms of collaboration, ang importante lang dyan is you know how to reflect. No? You also know how to empathize. Kasi if you're not putting yourself into the shoes of your stakeholders, you will not grasp the problem properly. And hence, medyo hindi asintado yung programa na iyong magagawa. So yun, maraming salamat po. Okay. In terms of collaboration, ang importante lang dyan is you know how to reflect. No? You also know how to empathize. Nga ang imong kagalingon ibutang nimo sa mga tao nga target nimo nga imo anok programa. Kay dili nimo kanang implement og maayo, mahimo og maayo ang usa ka proyekto if you will not put yourself in the shoes of those people. So napakayto siya kay istorya ni inyong nani kay di man gud nimo makuha ang tinuray nga problema kung dili ka attach ngadto sa atong mga stakeholder. So gikinahanglan kanya ang stakeholder napay giingon sigod nga dili boti pasabot nga bisan og naa na ka sa igbaw nakahibaw na katanan. Yes, naay portion dito, yes. Most probably, Sir George, next episode na to ato tong i-play tanan. Nindot kayo ba? Nindot kayo. Dili man ang imo tungod kay taas ka na naka sa taas nga pwesto, alam na nimo lahat. Tinuod. Ano giingon ni Gob nga kinahanglan pagid ka nga konsulta sa mga tao, nga mga expert sa mohatag og mga maayong naibawan sa ordinaryo nga tao nga wala pud nimo may. Yes. Before tamo padayon mga kaigsunan sa unahan, ni anak gyud ang atong gipaabot nga bisita last time murag na alay communication gap sa atong cellphone
So, ani ana karon ato nang makauban ang atong kanang igsuon ang atong Regional Development Council representative sa atong probinsya sa Biliran, si Sir kanang Tiborcio Morales. Good morning, sir. Good morning, sir. Ganun ba? Take it away na. Take it away. Sa mga taga-paminaw ng gwapo nga istasyon nga 103.9 Naval DCRH, no? O kiling tulo nga Musketeers diri. Si June, si Mr. Sabitsana o si Mr. Manco. Ako man yung mga papart sa una pa. Oh. Pero tinood na sabi ni John nga the governor designated me as his alternate representative sa Regional Development Council. Yes. And we have made a lot of stride in improving the province because of that. Hindi ko naman sa pinagyayabang, pero this is the governor's wishes na magtinabangay ba kita. Halimbawa, ako, I was a regional director before, pero sige lang, trabaho lang ta. May problema liya, basta kaya pa natin. Yes, sir. By the way, sir, birthday ron sa atong batanon nga governor. Oy, sir, ako pong gibati kita sa imong, I do not know how old are you, pero happy birthdays. And more birthdays to come. Yes, so Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Okay, so mga kanto, mga kaigsunan ng atong bisita karon. And daghan kitang mga hisgutan karon. Before ta mo padayon gyapon sa unahan, ato tong hisgutan katumurag nga false alarm nga about sa ESF. ESF nga doon ako noy ESF case diri sa atong kanang probinsya sa Biliran, but naghimo official statement ang atong Office of the Veterinary Provincial Office. Vet. Yes, Provincial Vet. Nag-deny niini nga maong kanang huhungihong Sir George Eliog, Sir Morales. Oo, kasi I talk also to Dr. Laputo. Kaya hindi yan to siya sa kanila. Mayroon daw kulong namatay na baboy. How true is it? Nalubong naman. So what a kabalo? Unless and until there will be a serum investigation kung totoo ba nga may ASF. Pero because the authority spoke already, si Dr. Apura, kay mutuo diha kay siya may authority sa mga ganyan. Yes, so siguro tungod niya ang mga hongyong ato sa ang atong awhagon na atong mga kaigsunan nga magbababoy to double their their care nga effort nga mapugnan kining maong pagsulod nining maong kanang sakit dinhi sa atong probinsya sa Biliran. Tama po yan. In fact, sinabihan ko na yung ibang kakilala ko na mga magbababoy na huwag magpapapasok na maski na kung sino lang doon sa kanilang tangkal o sa kanilang babuyan. At alam mo na, nag-iingat tayong lahat kasi yung neighboring provinces natin, puro red at saka yellow. Ibig sabihin, may ASF sila. Kaya kita green, wala tayo ASF. Yes. So mag-ingat tayo dahil it's a good thing that the Lord has kept us as good as we are now. Sir Jane, Sir George, Sir Morales, di ginawa ang naging mga marites nga pagdaot sa atong probinsya. Dagang kong nabati na nakununing palit sa ato diha, taga dito kuno sa Samar Batong, itabo kunta ko nung ato sa Manila. Wa ko no tuguti kay lagi nabalita nga na ako nung tadire. Kuwa man, kung di ko man, maritis ba, kung mandili na tinood na ako nung sa Facebook. Facebook na naganda yung mga kawan. So, mauna, mag-ingat ta. Labihan na karon nga ang mga baboy natin dumuduol na sa Christmas. Oo. Ay kinahanglan ayuho na to na kay para makasapi kita, di ba?
Og ikaduha, Makaihaw makaihaw ta. Kung di ta mag-iingat, lisod kayo. Para tayo. Double ang ating pag-iingat. So tinawad ka na. And aside from that, ari na sa kaning uso karon nga mga sakit kaning hilanat Sir George Eling Sir Morales kaning sakit nga dengue. So again atong gihangyo atong mga kaigsunan paghimog mga lakang aron ma-prevent kini kanang mga tubig nga mga stagnan sa inyong mga palibot, ihuwad na ninyo manglimpyo sa atong mga palibot in case nga naay mga symptoms nga murag suspected ninyo nga murag dengue, adto dayon mo sa doktor. So daligan manglangan kay og nanay mga kuan kay lisod na og ana nata mo dangop sa mga tambalanan kung grabe-grabe na ang gibati sa atong mga pasyente. Kita guys mismo, Sir Morales, ambo ako kay niaging mga semana naglain sa akong paminaw kay tungod ining lain nga klima, sudden change of temperature, muulan, muinit. Murag apektado gyapon ta. Kanyane, Sir Jane, Sir George, Sir Morales, ang nabal naglisod og tubig, no, di ba? Kunya kita magtigom tag tubig, kunya nga itong gitigom nga tubig sa drum, way taklob. So muna, usa na sa rason na way taklob muna nga mudaghan na lang. Natay tubig nga tinigom atong takloban para dili for safety ba? Okay. Arita sa kan Sir June kaning about sa Regional Development Council. Yes, sir. Mangayo ta og mga updates unsay mga kalambuan sa mga measures nga iyang giduso gilabi ngadto sa atong Regional Development Council. Thank you June, no. Actually ang unang giduso na ko dito with the instruction of the governor is ayuhon ang presyo sa baboy. Kaysa una ang presyo sa baboy nato, George, barato kayo. So nagreklamo ang magbababoy sa ato, yung mga hog racer. So I told them nga, you write the governor and then we will meet you as a whole. Siguro 3 o 4 na beses yan na nag-meet kami. And then he wrote the chairman of the Regional Development Council, which is the Honorable Mayor of Ormoc, si Lucy Torres. O Daryl explain ko sa kanila. Ano bang nangyayari? Bakit napakababa naman? Samantalang sa Manila, nagkaroon naman sila ng I think it was an order from the President na itaas. Pwede naman palang gawin natin. So, the RDC in full council recommended. Ngayon, yung lahat ng na-involved na mayroong problemang ganito, itaas nila yung presyo. At dito naman sa atin, pagkadating ko, nag-meeting si Governor, and we agreed, lahat naman na magbababoy nandun. At 170, hindi 140. Yes. Oo. Kay considering ang mga inputs nato sa baboy, feeds, mga medicines, labor o uban pa, may taas man sad. So, dapat para directly proportional, kay kung inversely proportional, malugi atong mga magbababoy. Correct. Tama ka dyan, June. Ikalawa, yung ating karne sa tindahan dyan, sa palengke, medyo taas-taas pa. O si Governor nag-imbita sa mga nagtitinda ron, yung presidente nila inimbita, anong mga problema para ma-resolvar ng province of Biliran. Unfortunately, hindi man siya dumating, wala kaming magagawa doon kasi ayaw niya lang makipag-usap. Hindi sila gusto makigsulti. Sabi, bahala mo diya. Basta kami, 170. This is already an executive order directing that the province of Biliran will stabilize the live weight hog prices at 170. So this is executive order number 008 series of 2024. Yes, sir. Signed by so, mao nang buying rate na siya, sir. Ang selling rate depende na sa mga seller. Ang selling nila sa kanang karne na gyud. Oo nga eh. Yun ang selling ng makuan natin. So, mount at purpose. Kay ang selling sa karne karon lain-lain kay ang uban nga mga
hog raisers mag-ihaw kagulingon nilang karne, mas bubo gyud dito sa merkado. 280 lang. 280 ang sa merkado is 320. 320. Oh. So, murag lahi-lahi gyapon presyo. Pero most probably depende lang siguro na sa depende na sa sitwasyon kaya dito sa merkado nagbayad man sad sila og mga business permits kanang mga nag-ihawa man ay yun na nga sabi ni Governor. Ano ba mga problema nyo? Problema nyo ba yung pagkatay sa baboy, transportation, taxes? Pag-usapan natin. At least in case nga mayroong budget ang pwede kung nag-need yun og subsidy sa dapit, posible na pag-isuryahan. Pag-usapan. Like what happened to the hog raiser George Salo. Wala silang sakyanan. Gitagaan ni Governor ng sakyanan para howling ng mga baboy. You could imagine that. Nakikipag-usap si Governor, hindi naman siya itingin lang sa taas at magkakaroon ng resolusyon. Hindi magme-meeting at titingnan nila and we agree. And then we put it in writing. At least nga ngayon nakita nato nga doon na pa kayo sa programa kanang atong stock market, stock farm katong sa Burak. Nga didto pwede na nimo ibaligya imong baboy didto na ang atong kuan. Auction center That's right, tawag auction. So proyekto gyapon na sa atong batanon nga governor. So daghan ang tabang sa atong mga kaigsunan nga magbababoy and hinauton ta nga magkahiusang atong mga hog raisers that is the first sa usa ka goal para ang hog industry will be keep alive. Ma-uplifted ang atong hog industry kay that will help food security sa atong probinsya. At saka imagine pag meron kang auction na area na ganyan, this will help the farmers. They will bring it there and then mayroong mamimili doon. Sila ang mamimili. It's the first in Region 8. Wala mag-auction sa iba't ibang probinsya except the province. At ang nag-isip niyan is si Governor natin. Yes, sir. Salamat tayo. Hindi naman maaaring perfect. Marami pang problema. So please come to us and we will help. The problem is maritis ka muli Usaw, manalato na. Kay sa atong pag-feature anang auction market before, daghan nakapahimos, di ba Sir George, Sir Morales, daghan nakapahimulos nga tinuod gyud ay makatabang kay ang ilang mga baboy na dispose tungod kay naglisod silang dispose pag dool nila sa auction market gikuha ilang mga baboy dito mismo sa ilang lugar. Unya gidala dito sa auction market, good as sold na to siya. Pagka Miyerkules nakuha na sa mga buyers. Tsaka wala kang problema sa pagkain. Pakakainin doon ng mga tao, yung baboy mo. Sila'y mag-feeds dito. Siyempre, pag nahali na, you have to also pay the feeds na nagasto doon. Ang sistema nila, sir, is timbangon, 80 kilos. Gipakaon sa province sa atong veterinary office. Ang sobrang weight, ang bayad ato muari na nga sa veterinary office para to sa feeds. Correct. So 80 ra yung ibayad dito kung ni timbang siya 82, ang 2 kilos ari na to yatag sa para na to sa feeds nga ipakaon while nag-lodging ang baboy dito sa auction center. Dili naman sa baboy ang gikuha nato sa auction. Halos tanan man nga mga hayop, baka, tabaw, manok. Basta livestock, dadon nga to sa auction center. Pag-abot dito, ugnay mo palit, wa ka na problema sa market. Correct ka riyan. Correct ka riyan. Para dili ka ma-problema kayo, kaya naman yung nagreklamo. Labi na yun ang tagalayo. Pag-abot ko no dito sa ilang baboy, natural stress na. Pero ato po na siyang sabton na sitwasyon. Kaya bisag kinsa, kung mo travel ta, labi naglayo-layo, bisan kitang tao, may stress, nag-i-stress. Labi na imong hayop. Kung minus man og timbang gamay, ato nang sabton kay layo man ang imong gidalan. Pero sigurado nga mahalin. I-anticipate na lang nato daan. Kung target to 80 kilos, dapat atong timbang sa atong baboy is 83 or 85. Para in kaso mo risiko,
dili gyud siya mo Dili below ka- 80. Eksakto ra nga 80 kay natural gyud na mo. 80 and up, Sabto na. 170. Yes. 79 and below, iyon, mag-usap na lang kayo ng buyer. Pwede Imo na 165. Oo. Tsaka yung sinabi ni Mr. George, ni Amigo, nagsabi na si Governor na pag-aralan natin na maglagay din tayo doon sa malayo ng auction center para hindi na dadalhin dito para malayo hindi na nga. layo ang Oo. Tinado. So wala lang stress yung baboy. Nalipay pa tong baboy. So aside from Sir Jun, ang pati sa mga other measures nga imong napada dito sa Ay, kuy, RDC. marami, kuy. Kung sa pa'y mga Oo. ato lang tapawan pa kung kay di nato mada nag-discuss yung tanan, Oo. at least nga atong makuan kanang hisgutan ang mga measures nga imong na duso dito sa Regional Development Council sa Region 8. So that story, the regional full council, Regional Development Council, instructed the local executives to at least reactivate their local price coordinating council. Oh, kasi may mga council man sa lahat ng probinsya, munisipyo. LPCC, yes. Oh, so motivate nga, uy, sandali, tumulan kayo sa biliran. So you know what happened? It's only biliran who submitted this kind of resolution and approve a 170 price ceiling. Yung ibang probinsya, wag yun to, wa. Nya ikaduha, kaya ako ikuan sa inyo is ini mga endorsing the split. Alam mo yung split is a mother title kanang Klowa ba, George? Pagka i-splitin na para maihatag na yung titulo dun sa mga tagsa-tagsa. Na-approve na. Na-approve na sa RDC through the Honorable Governor. So, huwag ka na mag-alala na ang kusa ka titulo, 5 kabuok ta. Dili na, ini-split na. Split na siya. In-approve yan. So at least nga mas convenient og malikayan ang away-away, ang kaso-kaso. Ay, tunoon na. O ang boundary, magsinumbagay lagi. So at least nga na okay na. Okay na yon. Yun din ang isa sa gusto ni Gob na matahimik yung mga farmer ba. Ikatlo, yung paglipat ng probinsya na maging satellite, inalis na yon through the governor's initiative. Na tayo sa probinsya sa Biliran is not a satellite, it is a full province. So lahat ng mga personnel, pera, machineries, lahat ng sasakyan, laptop, ibalik sa atin para na sa ganun, we will exist as a province. Di kan tumutuo nga ang sinelas ni mo pudpud na nga farmer. 3 months bago maaprobahan ang transfer of certificate, whatever. Samantalang kung mayroon ditong hepe, meron ditong provincial office talaga, merong hepe talaga dito lang pwede na. I see. Meaning ang buti may pasabot Sir Jun nga ang Agrarian Reform Office dapat dili na satellite, dapat main office gyud ang ibutang dili sa province sa Biliran. Hindi naman tayo nakikialam sa Leyte. Bakit kinuha nila yung mga personnel natin? So ano nangyari sa mga personnel ngayon? Bumalik na? May inaprubahan na sa RDC, nandun na sa office of the governor, the secretary, and I was able to request the finance people there na pondohan na para malipat na agad yung mga personnel action na yan. At yung 52 personnel na requested by the regional director para sa Biliran, ma-appoint na. Yun ang ginawa ni Governor. Pero ayos din siguro ni Congressman Jerry Boyan kasi kasama siya nun eh. Okay, kaning atong agrarian reform dako kayo sa ning kanang opisina. Kay naa diha ang mga kanang papili sa atong yuta. In fact, mo kasagaran sa mga legal cases, civil nga mga kaso, mag-involve dig mga papili sa yuta, di ba, Sir John? Sir George Saeli. Tinuod lang. Yung mga boundary, number 1 yan na pinag-aawayan kasi isang
isang titulo lang, 6 yung tao, 7, 8. Walang split, hindi na split. Wala split. O ngayon, may pera na through the World Bank, nanghiram ang ating gobyerno para ma-split na yan at matagaan ang individual title ang mga farmer. Sir George, Sir John, napupos na sa pangatong oras. Magayong niya sa imong parting statement, Sir. Well, ang last na lang para masiyahan naman tayo is the Regional Development Full Council recommended for the return of the Maritime Institute in Bipso. Biliran Province State Yun ang pinapollow up ngayon ni Gob at saka ni Jerry, ni Kong Jerry para mabalik na yan. Hindi maging pupunta sa Cebu, pupunta sa Palumpul. Tinood. Dini na lang sa ato. So, naaprobahan na. Mas maayo. So, that's a good news, Sir Jun. So, sa atong mga kaigsunan nga, daghan na kayo nagpinaabot yan na kay during sa mga graduates sa atong NIT pa sa una, mga kasagaran nag-abroad na gyud sa pagkakaroon. Mayong kabutang. Mayong pagkabutang. Oo. Mayong kabutang. Look at Hagitangan. Halos lahat dito mga seaman. Ang gwapo talaga nila dito. Yes. Oo. Sa pagkabalita ito, na natay pascrap na balto si Bonaparte. Yes. Just recently, the governor spoke about it sa Facebook. Na by September, meron na tayong sasakyan direct to Cebu. Pwede na hindi na tayo muadto sa Ormoc. Kaya pagkato sa Ormoc, mukha o pumunta dito ng Pakdol. Pwede na takutan ng sini. So pwede, makaya natang party statement sa atong bisita kay murag napupos sa atong panahon. Party statement sa atong next time, imbitahin niyo ako ulit and then marami pa itong pag-uusapan natin. Yes, no problem. Kasi hindi ako ma-absent sa RDC. Ayaw ko yung nasasabihin ako ng aking boss. Ang boss ko si Governor, natural. Yes. Ba't di ka umaten, gano'n. Nagkaroon lang ako kahapon. Lately pala, ang DBM, PMS, Presidential Management Staff, at saka NEDA, and then the National Housing Authority, nagbisita sa mga housing na ginagawa sa atin. Mas mayo. That's para makita naman nila kung paano kagaganda ng mga housing. Sa dagabanda kayo tagisigotan, no? Pero kaya di naman itunggot yan sa atong oras. So, atangin na lang kung sa sunod o ibis, daghan pa kayo tagisigotan para sa kasayuran sa atong mga kisuotay. Kini inyong igala sa kanginan, George Manco. Kini si Elizabeth. Sana may butang. Yes, sa ngalan ni Gov. Gerard George Espina ug sa atong PIO Head, Attorney Eddie Gano. Kini inyong alagad Jean Sanoro manamilit kaninyo. Sundag yapon kami sa samang takna og istasyon. Daghang salamat, mayong buntag natong tanan. Salamat sa inyo tanan. Anya na ang programa sa radyo nga muhatod kaninyo og eksaktong serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor